naabutan kami ng malakas na ulan sa dagat. Hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 10 ng umaga ay nakapag-ready na ako nang babaunin namin papunta ng dagat. Ito nga yung mga babaunin at dadalhin namin pagkain. Pinainit ko lang yung pasta na binili kahapon ni Hapon. May nilagang itlog, onigiri, kanin at saka fried chicken. Ako yung tipo na kailangan kapag kumain ako, lagi may kanin. Parang hindi po kasi ako nabubusog kapag hindi ako kumakain ng kanin. Tapos ko mailagay sa basket yung mga pagkain, ay isa-isa na namin nilagay yung mga gamit dito sa sasakyan. May dala nga rin kaming tubig na pampaligo namin mamaya. Doon po sa pupuntahan naming dagat ay meron po dong toilet at pwede po dong maligo. Pagkatapos namin mailagay yung mga gamit ay umalis na rin po kami kaagad. Ang destination nga po pala natin ngayon ay Sanigata City. Yun lang po kasi malapit na dagat dito sa amin na pwedeng puntahan. 3 oras mahigit nga po yung babahiin namin papunta ng Niigata City. Mas mabilis nga sana kami makakarating doon kapag dumaan kami sa highway. Dahil dito kami sa bundok dumaan, kaya 3 oras mahigit yung babahiin namin. Pero kapag highway naman mga ante, 2 oras mahigit lang. Pero para sa akin, mas maganda pa rin dumaan sa bundok dahil napakaganda ng mga tanawin. Fast forward na nga po, pagkatapos po ng 3 oras mahigit na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Niigata Juetsu. Baba namin ng sasakyan, si Kenshin naman ay agad-agad na rin naglaro. Habang si Hapon ko naman ay kumakain na siya ng pasta. Napagod siguro tong si uncle nyo sa pagdadrive, kaya ayan po mga auntie, kumain na po siya kaagad. Katapos ng kumain ni uncle nyo ay naligo na siya. Diba nagmayati langoy-langoy na ni uncle nyo auntie. Pagkatapos kong kumain, ay pinuntahan ko naman yung 2 hapon ko. May dala-dala na nga rin ako dito na panghuli ng isda. Try ko lang mga ante, baka sakaling meron akong mahuli. Hindi na nga ako nagpalit dito ng damit dahil mamaya na ako magpapalit. Tanong nga ako ni Hapon, bakit daw hindi ako nagpalit ng damit ko? Si Kenshin naman ay napakaingay niya. Ayaw niya ata kaming kasama ng tatay niya na maligo. May kasama po kasi kaming naliligo at doon niya gusto makipaglaro. Niyayaya ko na nga kumain si Kenshin kaso ayaw pa niya mga ante. Habang nakikipaglaro naman si Kenshin ay tinitignan namin siya. Namang si uncle nyo ay napalagay siya ng sibre sa likod niya. Gusto nga to ni Hapon dahil malamig po ito sa katawan. Tapos kung malagyan si Hapon sa likod niya ay kumakain na naman ako. Hindi ko na nga mapigilan yung sarili ko sa kakalamon mga ante. Tinawag ko na nga rin si Kenshin para makakain na rin siya. Pagkatapos ko siya pakainin ng konti, ay umalis na naman siya para maglaro. Mga oras nga po pala na to, ay umuwi na po yung mga kalaro ni Kenshin. Dahil wala na pong kalaro si Kenshin, kaya kaming 2 na lang yung maglalaro. Tapos nagbihis na nga rin po ako para makaligo na kami dito sa dagat. Si Kenshin naman, anong klaseng trip na naman itong ginagawa niya sa akin? Loko ate anak ko, ante, siyak man ang tipagtripan na. Eto namang si Kenshin ay ayaw pa niya akong tigilan. Habang tinatabunan nga niya ako dito ng lupa ay parang meron ako nararamdaman. Para atang langgam, hindi ko lang alam kung langgam ba yun. Kaso pinapabayaan ko na lang dahil eto nga yung gusto ng anak ko. Pagkatapos namin maglaro ay naligo na ulit kami. Ang sarap nga sa pakiramdam kasi habang naliligo kami ay umaambon na. Mag-aalas 6 na nga po ng hapon nung natapos na kami maligo ni Kenshi. Pagkatapos naming maligo ay pinakain ko muna siya. Si Hapon ko namang nonchalant, ayan po siya mga auntie, bising-bising mag-cellphone. Pagkatapos kumain ni Kenshin, ay papaliguan ko na siya para makapagbihis na. Tabi nga lang namin tong CR. At pwede rin ditong maligo. Dala nga rin po pala ako ng sabon at saka ng shampoo. Una, pinaliguan ko muna si Kenshin, tapos ako naman yung susunod mamaya. Pagkatapos ko pong mabihisan si Kenshin, ay ako naman yung maliligo. And fast forward na nga po, pagkatapos ko maligo, ay nilabhan ko naman itong mga damit namin. Naligim na nga rin ako ng tubig para meron ulit kaming gagamitin. Ang bait nga po ng anak ko dahil tinulungan niya ako magbuhat. Soap aroyo, soap. Grabe, habang padilim ng padilim ay dumadami yung mga lamok. Yung mga lamok na nandito, parang hindi lamok kasi ang lalaki mga auntie. Umalis nga muna saglit yung 2 hapon ko para bumili ng katon. At habang hinihintay ko sila, ay kumakain na naman ako ulit. Walang katapos ang kain, kaya tumataba na ako. Habang kumakain nga ako dito, ay ginagawa na akong hapunan ng mga lamok. Yung 2 hapon ko naman, anong oras na, ay wala pa sila. Habang naghihintay nga ako dito, piling ko parang uulan. Siguro mga 20 minutes ako naghintay dito bago dumating yung 2 hapon ko. Kunak man o imbatidak auntie.
Ngayon binili ni hapon na katol at sinindihan niya na. Kaya naman pala natagalan tong 2 hapon ko. Ay bumili pa sila ng Moss Burger. Nag-iigib na nga rin ako dito ng tubig dahil maghahanabi kami ng anak ko. Bumili po kasi ako ng hanabi na sisindihan namin dito sa dagat. Kaso nga lang, hindi po kami natuloy ng anak ko dahil bigla pong umulan. Hindi ko na nga po nabidyohan kanina. Niligpit ko po yung mga gamit namin. Wala po kasing umulan tapos sinabayan pa ng malakas na hangin. Grabe tong experience na to. Nakakatakot pero nakaka-enjoy naman. Ito nga muna kami sa loob ng sasakyan dahil napakalakas ng ulan, hangin at may kasama pang kidlat. 雨だよ、危ないから。Balak nga ng asawa ko ay dito muna daw kami magpapalipas ng gabi. Bukas na lang daw po kami uuwi. Dahil wala po kaming dalang tent, kaya dito po kami sa sasakyan matutulog. Dati pangarap ko lang to na makatulog sa dalampasigan. Kaso nga lang, wrong timing dahil umulan naman. Pag humina yung ulan, ay pinasok na po ni Hapon yung ibang gamit namin. Sabi ko nga sa kanya ay bilisan niya dahil nga kumikidlat. Pasok ulit ni Hapon dito sa sasakyan. Kumain na siya ng spaghetti. Dahil gutom na nga rin ako, kaya kumain na rin ako dito ng Moss Burger. Kaya siya naman po mga ante, ay naknockdown na siya kaga. Napagod po kasi itong anak ko kanina sa kakalaro. Hi mga auntie, time check. Alauna na po ng madaling araw. Nandito pa rin kami sa Niigata. Dito kami natulog sa sa sasakyan. Yung asawa ko naman nandun sa labas. Doon siya natutulog. May gamit siya, naka-folding bed siya. Doon siya natutulog sa labas. First time namin matulog dito sa dagat. Ito yung pangarap ko dati. Nakaka-relax. Maririnig mo lang dito yung alon. Hindi nga ako makatulog kasi parang ang dami kong energy, ganun. Saan di ako makatulog? Pinipilit ko matulog pero hindi ako makatulog. Si Kenshi naman, kanina pa siya tulog. Alas 9 pa lang tulog na siya. So yun lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye bye! Paalam.